Yo, what's up sa inyong lahat mga tropa, no? As you can see, si Kuya Andy nagbabalik mandirigmang marino para gumawa ng use oil kalan para mag-vlog sa inyo at ipakita ko rin yung mga pinagkakabala natin sa barko. Nakikita niyo yung kalandi use oil natin. Meron tayong bagong gawa dito sa barko. Yan ang tinatawag natin na burner. Yan. Siyempre, kahit papano, hindi na tayo beginner sa paggawa dyan at kabisado na natin. As you can see, no, nag-upgrade pa tayo. Naglagay tayo ng oil controller. Automatic yan. So, dyan sa valve na yan, nakabukas lang yan. Dyan lalabas yung langis. Kapag na-reach niya na yung maximum level dun sa chamber ng langis, automatic na yan mag-i-stop. Dahil nga naka-open siya, kapag nag-start na yung apoy at nag-blue flame na siya, syempre, magbabawas na yung langis, aandar naman yung pagpatak dyan sa valvula na naka-open. So, siyempre, napanood din natin yan sa YouTube sa mga tropa nating Pilipino kasi nga Pinoy naka-discover niyang use oil kalan tsaka nag-upgrade niyang Pinoy din. So, siyempre, ginaya natin yun. Hindi naman natin maitatanggi yun. Diyan sa YouTube maraming nagbablog. Ngayon, kung ikaw ay skilled naman at alam mong kaya mong gawin, pwede mong subukang gawin. Tingnan mo, barko yan. Pero yan, nagka-problema lang pag umaandar yung barko at medyo mahalon kasi tatagilid yan eh. Tatagilid sa pabor at estribor, so dumadami yung langis at minsan huminto din. Kaya applicable lang talaga yan sa mga hindi tumatakbo kamukha ng sa bahay natin o sa mga restaurant. Pag doon siya pinabricate, doon siya nakalagay, okay yun. Diyan naman dahil ang kuray hindi gumagalaw, kaya nagawa natin. At the same time, kapag nasa puerto or ang kuray especially, pwede nyong gamitin yan, yung automatic oil controller. Pero kapag nabigas yun, kahit na lagyan nyo na lang yung langis yung chamber, tapos wag nyo nang i-automatic, pwede naman yun. Kasi nga pag automatic, pagka umalon, bubulusok yung langis dun sa loob ng chamber, so lalakas yung apoy nyo. So ginamitan natin yan ng use oil na mantika tsaka cylinder oil na rin. Tapos yan, para matuto rin yung mga AB, nakikita nila kung ano yung galaw, kung ano yung dapat na i-adjust, paano maglagay ng langis, yan, paano buksan yung valvula, paano magpadingas, kasi nga, balak din nila niyang gumawa. Dahil tinuro ko sa kanila kung ano yung mga materyales na kailangan nila, di ba? Kasi pare-pareho naman tayong may abilidad. Kayong mga nanonood ng mga tropa ni Kuya Andy na kayo ay mga welder din, makakatipid kayo niyan. Kaya naman tayo nakapag-fabricate niyan dyan sa barko dahil nagdala na ako ng sarili kong blower. Kasi pag yung blower na ginagamit natin yung ere sa makina, dyan yung ginamit natin dyan, nako, masasabi ko sa inyo, napakadelikado po nun. Beware yun, wag nyong gagamitan ng ere na galing sa compressor ng makina or sa sarili nyo. Imagine niyo yung compressor, may halong tubig yan, yung hangin. Kapag kayan, bumuga yan dyan at dinirect nyo yan, bumuga yan dyan, baka madisgrasya pa kayo at baka masunog pa o ang katawan ninyo. Kasi nga, pag nahaluan ng tubig yan, di ba kumukulo? So, make sure na may dala kayong sarili nyong blower pag sasampa kayo sa barko. Kung plano nyong gumawa niyan or magpa-impress sa mga kasamahan nyo para malaman rin nila na marunong kayo mag-fabricate kamukha kay Kuya Andy. Kasi subok ko na yan. Ilang beses na ako nakapag-fabricate yan. Makita nyo naman kung friends ko kayo dyan sa FB, nakikita nyo na nagbebenta na nga tayo yan. So, ang gagawin natin sa susunod, gagawa na tayo ng merong automatic controller para siyempre additional price yun. Ang kailangan mo lang naman dyan, valvula, may nabibili naman sa Shopee, at saka yung copper tube. Siyempre ginagas weld dyan, pero meron namang remedyo dyan para hindi nyo na kailangan ng acetylene or oxygen, kasi meron naman fittings na bakal, so i-welding nyo na lang. Basta kailangan nyo lang meron kayong flare. Siyempre kailangan nyo ng flarings. May flarings naman na pang bakal at tanso, so pwede nyo ihinang, hindi na kailangan ng gas weld. So, hindi ko na i-vlog kung paano ko igawa yan kasi medyo natagalan dahil nga maraming job order, sinisingit ko lang yan. So, tinitesting natin yan ngayon sa pamamagitan ng pagluluto ng sinangag.
At saka siyempre, bago pa yan, prior pa niyang hindi ko pa napipinturahan yan, nakapagluto na tayo dyan napakaraming beses na ng mga daing, ganon. So, hindi ko na sinama kasi hindi pa nakapintura yung ating use oil kalan that time nung binablog ko yung mga daing. Hindi ko na yung sasama sa pag-upload. So, yun nga. Kaya ginagawa naman ni Kuya Andy yung video na to para sharing na rin sa inyo, para may matuto rin kayo na magkaroon din kayo ng sideline. Pwede nyong ibenta yan mga tropa. Kamukha si Kuya Andy, nakailan siguro mga 12 I think yung sariling gawa ni Kuya Andy siguro mga I think 5 or 6, basta ganun. Tapos yung gawa ng tropa natin na si Julius dun sa shop niya, siyempre marami-rami na benta natin nun. So sa mga tuwid, sa akin lang, sa pagbibenta lang ni Kuya, yung mga umorder sa akin, naka-12 ako bago ako sumampa. 12 units na naibenta natin dun. Pero yung iba dun, siyempre sabi ko nga gawa ako kasi nakagawa ako ng 4 na units sa kumare ko sa Batangas, sa Lipa. Tapos sa bahay, nakabenta ako ng 2 plus isa yun sa akin. So it means 7, mga 7 yung nagawa ni Kuya Andy. Yung the rest doon, galing na sa shop ng tropa natin yon, nakakulab natin sa negosyong use oil kalan. Ayan nakita nyo, medyo yan, nakabukas yan, naka-full open. So tutulo yan ng tutulo hanggat hindi nagbabawasan yung nasa loob. Kapag nabawasan naman yung, what I mean, tutuloy na tutulo hanggat hindi niya na-reach yung maximum sa loob na langis. Pag napuno na yun, hihinto yan. Abangan nyo yan sa video. Nakalagay naman yan dyan. Kung kailan siya hihinto, di ba? Nilagay ko yan. Meron akong tinype dyan na message para masundan ninyo. So, yun nga. Bukod dito sa pagbablog natin, background lang yan. Siyempre, ang layunin talaga ni Kuya Andy dito sa pagbablog niya, hindi lang yung mga ganitong small time na pagtuturo. Ang gusto talaga natin, emphasize sa inyo na sa barko, yan, nakita nyo? Yan, nilalagyan na natin siya ng ganyan para sulat, para mabasa ninyo, para hindi na tayo mahirapan na magpaulit-ulit na kung paano gawin yan. Yan, susundan nyo na lang, papanoorin nyo na lang yan. So, eto na, magmo-motivate na naman tayo. Maraming nag-message sa akin at maraming nag-additional na member ng ating grupo dyan sa samahan ng mga welder sa FB. Makikita nyo sa post ko, i-follow nyo yung Kuya Andy Vlogs, yan, tsaka yung Team Mandirigmang Marino, sa atin niya kay Kuya Andy yan. Ngayon, pag nandun na kayo, siyempre, message kayo. So, tinitingnan ko palagi yung spam ko sa Messenger. Mga padalawa-dalawa na lang ngayon yung additional na nagme-message sa akin, no? Dalawa-dalawa na lang sila para magpa-add sa GC. So, ina-add ko naman agad. So, hopefully naman na itong ating samahan ng mga grupo ay talagang lumaki. So, sa pagkaalam ko, info ko lang sa inyo, itong ating grupo ay hindi lang naman ito tungkol kay Kuya, palagi, ito ay tungkol sa inyo, di ba? Kaya ako to binuo talaga, ay ang layunin ko rito ay mai-motivate, mai-enhance natin yung ating skill sa bawat isa. Tayo ay magtulungan at the same time, ang layunin ni Kuya Andy sa pagbablog para ma-inspire kayo, ma-motivate kayo, dahil napakarami meron sa akin nag-message na ang hina ng kanyang self-esteem. Alam mo yun, mahirap i-explain at hindi ko rin nilalabas yung pangalan niya para naman sa kapakanan niya rin, di ba? Siyempre, minsan ang mga tropa natin, mahihain pa yan kapag hindi pa yan nakakatapak ng barko. Alam ko yun dahil ganun din ako At alam ko ganun din naman yung mga nasumampa na ngayon. Medyo taas na noon nila, marami na sa kanilang nag-i-invite na friends, marami na sa kanilang nakakilala kasi nga seaman na sila Peter na sila pero dati, prior from that, napakamahihain. Babasa-basa lang sa GC, hindi sila masyado nag-share, hindi nila masyado na-appreciate yung mga message ni Kuya, yung mga content. Ngayon, eto na, darating na sa point na kukuha na sila ng mga requirements, doon na sila magme-message kay Kuya at magtatanong na rin sa Messenger, sa group chat, tapos nakikipag-participate na sila. After that naman na nasa onboard na sila, lumalawak na experience nila, makikita ko naman sa mga post nila na masaya na sila, malakas na yung self-esteem nila. So, meron sa akin isa na nag-message, galing siya sa, I think, napakatagal niya ng overseas na rin siya sa kung di ako nagkakamali, Middle East din siya. 5 years siya doon.
or I think 5 years or 10 years, more than sa taon na yan. Napakahina ng self-esteem niya, nahihiya siya, tatakot siya na mag-apply, baka raw ma-regret siya. Come on, wag ganun bro. Paano ka ma-regret sa haba ng experience mo? Mas lamang ka pa nga sa iba na minotivate ni Kuya Andy. No offense po, ito ay aking sharing para mabuksan yung isipan ninyo. Mas lamang ka pa dun sa iba na nakapag-inter-island pero hindi sila nakapag-international na experience sa land-based. Inter-island as a welder, as a fitter, or as a cadet, oiler, or whatsoever. Inter-island sila pero hindi sila nakapag-international na Middle East o land-based. 'Di ba? Kung tatansyahin nyo, sino mas may abilidad? Para sa akin, no offense ha, na pag-uusapan lang, mas malakas yung may experience sa international land-based. Bakit? Syempre nangamuwang ka na ron bumuo ka na ng pangarap dun sa ibang bansa na yon. At kung di mo napanood si Kuya, malamang is hindi mo ma-upgrade yung iyong sahod or knowledge. Ngayon, hindi katulad naman ng nasa inter-island naman, meron na silang idea nun. Kumbaga, kaya sila ng inter-island, stepping stone nila para makapak na international. Guess nyo yun? So, hindi natin dapat pagbanggayin yung dalawa na yan. Pag-combine natin yan. Pagsamahin natin yan. Ito yung may experience sa land-based at ikaw naman, ito naman yung may experience sa sea-based inter-island. Pagsamahin natin yan. Yan dalawang puwersa na yan, pag pinagsama mo, malakas. International agad ang pasukin mo, ganon. Ngayon, yung nasa inter-island, kaya nasabi kong malakas kasi nga, nakadanas na yan ng 1 year, 2 years, or higit pa na experience. Unang-una sa lahat, yung kalungkutan, mahirap yan labanan pag nasa land-base ka, kahit sa sea-base ka, kasi may alon na dagdag, may pressure. Tapos naman yung mga nasa inter-island naman, syempre, maliit sweldo. At kinakaya lang nila yun para magkaroon sila ng experience at stepping stones. At after that naman, papasok na sila sa international mag-apply. So, pag-combine natin yan, pagsamahin natin yan, yung hindi nakapag-inter-island na land-based, pwede natin tulungan niya na either mag-inter-island pa siya kung gusto niya talagang matuto at porsigido siya, or mag-international na siya, pwede rin yun. Ngayon, ito namang nakapag-inter-island na hindi nakapag-international na land-based job, pwede naman siya mag-direct na inter-island, ay ng international, kasi kaya niya na. Guess nyo po yun. So mga ganun, pasensya na kayo sa background, nagre-ring yung telepono nung kabila. So wala tayong mapwestuhan na para mag voice over kasi dito talaga yung kabinan natin. So yun na, tuloy na natin. Ang payo ko lang sa'yo bro, alam mo kung sino ka at kung ano yung kapasidad na kaya mong gawin at kung ano yung nakikita mo sa mga vlog ni Kuya Andy. 'Di ba? Yun ang totoo, yun ang realidad. Kaya tayo nahihirapan kasi minsan, no, kasi wala tayong lakas ng loob at hindi natin ginagamit yung pinag-aralan natin or natutunan natin, no. Yung pinag-aralan ng ibig ko sabihin, hindi yung sa kolehiyo or sa high school, yung pinag-aralan natin na nanggaling tayo sa TESDA, Don Bosco, yung hirap na yun at yung experience mo na napakahabang taon, yun yung magiging gabay mo, yun yung magpapalakas sa loob mo para pasukin mo yung napapanood mo kay Kuya, itong international na pagbabarko, dahil dito is belong ka. Yung mga nasa inter-island, belong din kayo dito sa international. I-upgrade nyo yung knowledge, skills nyo, especially yung sahod ninyo. Katulad din kayo ni Kuya. Katulad din kayo ng ibang mga tropa. 'Di ba? Hindi tayo perpekto. Hindi tayo hindi tayo magkakaiba. Pantay-pantay lang tayo. 'Di ba? Kayo hindi perpekto, ako hindi perpekto, nagkakamali. Siyempre, minsan 'di ba? Hindi mo naman perfect talagang trabaho, kaya eto, mabalik ko lang, no, kaya bullshit talaga, sorry sa word, is nababadrip lang talaga ako dun sa kapwa natin Peter na nagbablog, intro pa lang, ako, magaling ako, mayabang ako, pero magaling ako. Mali yun, okay? Huwag nating tularan yung ganong mga klaseng tao. Okay, no offense, no? Hindi ko siya tinitira, pero naririnig ko, naririndi ako. Kasi si Kuya, simula nag-vlog, 2018 pa, hindi ko pinangarap na sumikat o yumaman o sa pagbablog, dahil nga nagpupursige din si Kuya para magtrabaho, para sa pamilya, mapag-aaral ko yung mga anak ko, mabigay ko yung kanilang pangangailangan sa araw-araw, nagamit ang abilidad ni Kuya na natutunan ko simula pa nung
bata pa ako dahil sa tatay ko ay welder din sila magkakapatid. Yun na nga, to cut my story short, ginagampanan ko rin yun, yung akin tungkulin sa inyo dahil naumpisahan ko na to eh. Pero never ever na magyayabang si kuya sa inyo dahil mas marunong pa kayo sa akin, mas may abilidad pa kayong taglay kaysa kay kuya. 'Di ba? Kung hindi ako dati marunong mag-lathe machine, hindi ako dati marunong magbaklas ng valvula, mag-recondition ng mga injector pump o fuel injector whatsoever, calibrate. Dati na hindi ako marunong, natututunan 'yan. Sa barko natututunan 'yan, na i-enhance mo 'yan. Hindi mo kailangan ipagyabang 'yun. Dahil yung narating ni kuya, baka hindi pa narating niya. O yung narating ninyo, hindi niya pa narating. 'Di ba? Huwag niyang isiksik yung ipagmataas yung sarili niya at isiksik yung sarili niya para pasukin yung pagbablog tas magyayabang. Alam niyo yon. So eto, balik tayo sa tropa natin, sa inyo, no? Kumbaga, huwag sanang humina yung inyong self-esteem, mga tropa. Kung ikaw, kung nanonood ka ngayon, alam mo kung sino ka na tinutukoy ko, di ba? Saludo ko sa skills mo, sa talento mo. Napakahabang panahon na, tropa, brother, napakahabang panahon na ang ginugol mo sa Middle East, kayong mga nasa Kingdom of Saudi Arabia, kayong mga nasa Riyadh, shout out sa inyong lahat. Pinupuko ko yung isipan ninyo. Nakikita ko yung iba, nanonood din ako kasi ng mga nagbablog, mga tropa nating taga Mindanao, Bohol, Visayas na nasa Middle East or Saudi. Saludo ako sa inyo, mga tropa. Taas ang dalawang kamay ni Kuya Andy. Pinapanood ko yung mga vlog nyo. Sobra talagang init, hirap at saka lungkot din ang nararanasan ninyo. Sa kabila ng lahat ng yan, mababa ang sweldo. Naintindihan ko yung kasi nga, syempre, 'di ba, mas mababa ang sweldo ng welder at fitter or machinista sa Pilipinas, sa sarili nating bansa. Kaya pipilitan tayong mag-abroad or sumabak kahit malakas man ang alon sa international, sa barko, kahit nga sa inter-island, para meron tayong pagkapitan, para merong panglaman ng tiyan ang ating mga pamilya at mga anak. Damang-dama ko kayo at naiintindihan ko kayo. Kaya nga, si Kuya Andy palaging nagsasabing saludo kasi yun talaga ang dapat. Hindi tayo dapat magyabang sa sariling abilidad natin. Kung hindi, yan ay ating taas noo na pagtatrabaho, na nakikipagsabayan tayo sa mga puti, sa iba't ibang klase ng mga tao, na iba't ibang nasyon. Tayo talaga ang nangingibabaw kasi tayo marunong tayo makisama. At the same time, yung abilidad natin, gamitin natin sa tama. Huwag natin ipagyabang sa kapwa natin Pinoy. Saludo pa ako kung English siya mag-vlog at yung pagyayabang niya ay tungkol sa para sa ibang lahi, wag sa kapwa Pinoy. Ayoko nung ganun dahil marami tayong masasagasaan. At the same time, mas marami pang mas magaling sa iyo. Ikaw, kung sino ka mang nagbablog na nagyayabang ka sa sarili mo, sa abilidad mo, mas marami pang magagaling sa iyo, 'di ba? Hindi lang ikaw. Kaya wag mong ipagmataas 'yan. Dapat pakababa ka, 'di ba? Kung gusto mo maraming followers, maraming subscribers, magtulungan tayo. Tutulungan mo 'yung sarili mo. Tulungan mo 'yung tropa natin, 'yung mga kapwa natin skills, 'di ba? Turuan mo, tulungan mo. Bumuo ka ng GC, i-guide mo sila para hindi lang ako ang ganun, pati ikaw din. So, lahat ng mga nag-subscribe sa akin, baka in the future mag-subscribe sa'yo. Lahat na nanonood sa akin, hindi man milyon, hindi man 1,000, pero darating yung time, itong ligasya ni Kuya, ligasya mo, ay mamamayagpag yan. 'Di ba? Marami tayong nagbablog, mga welder, mga fitter, at especially mga seaman, iba't ibang mga content natin. 'Di ba? Kung ano yung content natin, explore pa natin yun. 'Di ba? Huwag natin haluang kalokohan, kayabangan, 'di ba? Pwede tayo magyabang, mag-vlog komedyante, huwag yabang. Huwag natin gayahin yung vlogger na sobrang yabang na akala mo siya na yung pinaka. Huwag ganun. At siya yung komedyante na gumaya din sa kapwa niya komedyante. Pero in a real world, in a real situation ng mga trabaho bilang Peter, wala pa siya sa kalingkingan ng pinaka. Gets nyo yun? So, saludo lagi si Kuya sa inyong lahat. At itong vlog ko ay pukaw sa inyo, calling sa inyo at motivation sa inyo palagi. Ang background na inyong napapanood, diba, isa lang sa abilidad na kaya nyong gawin
alam kong kaya nyo, di ba? Aside from pagsasangag, kasi yung pagsasangag, may sikreto yan. De, joke lang ha. Baka sabihin nyo na naman, medyo may halong si kuya. Kaya, alam nyo, si kuya Andy, kaya ko rin mag-comedy, di ba? So, hindi ko yung ginagawa kasi useless eh. Gusto ko, pag nanood kayo ng video, yung mga salita ni Kuya Andy, pumapasok sa isip nyo, paano kung puro comedy lang yung ibablog ko sa inyo? Mayroon ba kayong matututunan? Diba? Mapupursige ba kayo? Magpupursige ba kayo para makasampa sa barko? Para kumuha ng mga training? Diba hindi? So, mas pinili ko yung seryoso, pero medyo may halong pagkaangas. Alam nyo yun? Kasi si Kuya, ewan ko kung may nakakilala sa akin sa personal, no? Aside from sa pagbablog ni Kuya, pero si Kuya Andy, hindi talaga mabuting tao dati to, di ba? Aminin ko na sa inyo, masalimo talagang pinanggalingan kong mundo dahil lumaki ako sa squatter din. Lumaki din ako ng nangungupahan, di ba? Basagulero din ako, tambay din ako sa kanto, tutulog din ako kung saan-saan. Galing ako talaga sa hirap, kaya hanggat maaari, ayokong balikan yun, alaala na lang. Diba? Ang pagiging sanggano ko dati o basagulero ko o namulat sa kung ano-ano mga bisyo, ano na lang yun, alaala na lang, magandang alaala na lang yung pundasyon yun, kaya tumayo ako sa sariling paa at ito ay tinuturo ko sa inyo para maging mabuting tao kayo. Para yung mga katulad ng mga anak ko, ang turo ko, huwag nyo nang pagdaanan ng pagdaanan ko, kasi ako yun iba kayo. Ang bawat tao, tandaan yung mga tropa, iba-iba tayo. Unang-una, iba tayo ng pananaw, iba tayo ng kinalakihan, at iba't iba tayo ng prinsipyo. Ang tinuturo ko sa inyo para mag-enhance kayo ng knowledge, ma-motivate kayo. Hindi para iyabang yung mga narating ko, kung ano yung pinanggalingan ko, sharing ang tawag doon. So, salamat sa lahat ng mga patuloy na rumerespeto at nanonood. Nakarating na sila doon sa halos narating ni Kuya, narating na nila yun. Nalagpasan pa nga nila, pero still, sumusuport at nagmo-motivate din sila, tumutulong. Kaya hanggang ngayon ay tumatayo pa rin ako, naninindigan, panay video, panay gawa ng mga motivation vlog, kasi gusto ko talaga mamayagpag to 'di ba? Kahit hindi kumita, basta mamayagpag, maraming share, maraming views, para maraming nakakarating at maraming nakakapanood. At the same time, no, mga tropa, no, kung sakasakali, kaya naman din na si Kuya nagkaroon ng mga clothing line, kasi marami din naman kasi nag-advise sa akin. Gusto nila isuot yung logo natin ng Mandirigmang Marino. Kasi proud sila na si Kuya naghatak sa kanila, si Kuya ang nag-angat sa kanila. Alam niyo yun, kaya siyempre tutuloy pa rin natin yun, di ba? Sa mababang halaga lang binibenta naman ni Kuya yun kaso nga sold out na, hindi tayo nakapagpagawa pa kasi lahat ng tao dumadaan din sa mga pagsubok, di ba? Financial, lalo na may pinag-aaral. So darating ang time, dadagdagan natin yan, babubuo tayo. Mayroon nga akong sanang design, hindi nga nailabas nung pag-uwi ko kasi sobrang busy. Tapos meron na namang tayong mayroon naman tayo sa anong gustong ipagawa, hoodie naman. So limited edition lang. Hanggang sa sombrero kamukha ng Tambay. Shoutout sa Tambay clothing line, yung cup na yon, gagawa din tayo noon. So mamimili lang ako ng mga logo at sa artist papagawa na, sa tropang artist, kung ano yung magandang logo at kung ano yung magandang pangalan. Kung marinog din ba yung cup or welder o whatsoever. Pero gusto ko yung pangkalahatan, kasi hindi lang para sa mga seaman, marino, welder, pangkalahatan na. So gagawa rin ako ng design. Malay mo mag-boom din yun, di ba? Siyempre, kailangan supportan ninyo. Alam ko naman na nandyan lang kayo. So napakarami pang mga order, hindi ko nga maibigay dahil wala pa nga. Hanggang ngayon, yung nasa paggawaan is talagang nakapending. Bali hindi ko na yan kukunin kasi parang nagkaroon ng diferensya. So, yun lang. Si Kuya Andy, pag nag-vlog naman tuloy-tuloy. Kung ano yung masabi, minsan di ko na ini-edit yun. Alam ko, naintindihan nyo naman yun na sa pahirap ng pag-i-edit, pagbablog, lalo na si Kuya. Ang layunin naman, hindi naman talaga yung edit 100% or 80%, 50%. Mai-deliver ko lang sa inyo yung words, yung word of wisdom palagi ni Kuya. Mag-ingat, 'di ba? At mag-aral. Kung hindi pa alam yung mga bagay na ganito, pag-aralan nyo. Yung mga bagay na ganyan, alamin ninyo. At
mag-message kayo, di ba? Messenger, Kuya Andy Vlog. Search nyo lang, follow nyo sa FB. Nilalagay ko yung logo ko palagi dyan, Kuya Andy Vlogs at Mandirigmang Marino TV para makita ninyo. Hindi na kayo magtatanong. Tsaka nga pala, ito, sa lahat ng mga nanonood ng vlog ko, tinatapos nila, maraming salamat. Kasi yung commercial na yan, makakatulong yan kay Kuya. Siyempre, di ba? Dahil meron na si Kuya kita sa YouTube, sa FB, wala. Makakatulong yan. Malay mo sometimes or malay mo someday at makapagbigay din tayo ng tulong hindi lang sa inyo bilang minomotivate ni Kuya. Malay mo, 'di ba? Someday makapagbigay din tayo dun sa mga musmus na kapuspalad. 'Yun ang mga layunin ni Kuya. Siyempre, alam kong that time is kailangan ko ng collaboration sa mga medyo sikat, may pangalan. Darating din tayo doon. Marami na akong kausap. So, baka umaba na yung ating vlog sa mga magpapa-shoutout. Ilalagay ko na lang dito. So, let's go. Salamat sa suporta. Shoutout daw, sabi ng tropa natin, idol, shoutout dyan. Salamat sa mga video mo, lalo na sa gas welding. So, baka na-inspire sa doon sa video natin. Salamat bro sa message. Ito naman, Orban Karin, salamat kabayan from Cebu. Ayun, let's go. Salamat tropa sa panonood mo at sa yung ito naman, hi tropa, ayos, napakaganda ng tira mo. Salamat tropa sa pag-share mo ng video. Dodong Dubs tropa, salamat. Yun, Dodong Dubs siya. Shoutout sa Dodong Dubs, salamat sa panonood at sa suporta mo palagi. So, let's go. Ito pa. Magpapa-shoutout din. Salamat, Lods. Tagal naman. New bids mo sa YT. Good luck. Ito, tropa natin. Kachat ko na yan. Napanood din tayo sa YouTube niya. Kachat ko na siya. So, na-add ko na siya sa iba't ibang GC page natin sa FB. Ito, God bless Kuya Andy. God give you more power, wisdom, and knowledge. Bigyan kita ng Bible verse, basahin mo. Eto, mabait to si Amir. Brother Amir. Saludo ako sa iyo, Brother Amir. At salamat sa conversation natin sa Bible na verse binigay mo. So, hopefully, mabasa ni Kuya dahil dinownload ko na yon from Play Store. So, eto naman si Ton Jawa. Ewan ko na shoutout ko na to pero nakalimutan ko. Ang mensahe ko lang sa mga kapwa kabakal, sana huwag kayong makalimot kung saan kayo galing. Dapat marunong lumingon sa pinanggalingan kung ano man ang narating nyo ngayon. Pag umpisa ng trabaho, dapat put God first. Malupit. Salamat. Salamat, Tom Dayo ba yun? Jawo. Salamat sa mensaheng napakalupit at word of wisdom. So, makakatulong yan. Babasa-basahin niya ng mga tropa nating nanonood, tumatangkilik ng ating video, 'di ba? Sa grupo namin, sa mga supporters, subscribers ni Kuya Andy, hindi sila mayayabang. Down to earth sila. Ito pa, kay Jason Mangila. Na-shoutout ko na to dati, pero sige, pasensya na at ulitin ko itong si tropa natin. God give you more wisdom and knowledge, Kuya Andy. Full support. Salamat, tropang Jason Mangila. Ito palaging nagko-comment at nagsumusuporta kay Kuya. So you can see sa video, no? Iba naman yan. Yan yung hindi ko pa napipinturahan lahat. Ano naman tinira natin dyan? Tawag dito, daing. Dyan sa kalan na yan. So yun lang. Mga tropa, ayan, no? Papatay na yan kasi patapos na. So salamat sa inyong panonood video, sa mga video at suporta. Ingat kayo sa mga trabaho. Message lang kay Kuya Andy, Mandirigmang Marino TV, Team Mandirigmang Marino TV. Napakarami nating messenger, group chat sa messenger at page. Suportahan nyo lahat na yon. And don't forget to like and subscribe, share my videos para sa ibang tropa nyo at kakilala nyo. So, maraming salamat. God bless you all. Full support sa inyong lahat. Let's go!